Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Acts, aklat po ng mga gawa, chapter 14, verses 8 to 10. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad. Dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka." Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Faith to be healed. Pananampalatayang makapagpapagaling. So, pag-aralan natin today yung kahalagahan po ng pananampalataya para maranasan natin yung kagalingan. At katulad ng lalaki dito na lumpo, ay naka-experience po siya ng divine healing. So, paano po naganap yung kagalingan? So, sabi diyan, he had faith. Meron siyang pananampalataya na siya'y mapapagaling habang siya'y nakikinig ng salita ng Diyos. So, makikita po ninyo, no? Si Apostle Paul po nangangaral at nakikinig itong lalaking ito. So, dito makikita po natin, marahil sa mensahe po ni Apostle Paul, kinaugnay po siya. Kasi alam niyo po, ang pananampalataya dumarating yan sa pakikinig eh. Siguro ang malaking tanong lang sa ating isipan, ano kaya yung pinapangaral ni San Pablo noon? Ako po'y naniniwala na yung pinapangaral ni San Pablo ay yung mabuting balita. Kaya lang po, kadalasan po, ang naririnig nating pangangaral patungkol sa mabuting balita ay patungkol lang sa ating pong spiritual na kalagayan. Ako po'y naniniwala na sa pangangaral ni Apostle Paul ay pinag-uusapan din hindi lamang yung spiritual, maging yung physical na pangangailangan ng isang tao. Kasi alam niyo po, ang healing, darating yan sa tao kapag naniwala siya na siya mismo ay kayang iligtas ng Diyos sa kanyang physical at spiritual na kalagayan. Siguro ano po yung kahulugan ng salvation, kadalasan ang unawa natin ay spiritual lamang. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng salitang salvation ay deliverance from evil. All forms of evil po. Kaya kung ang gospel po ay talagang naipapangaral ng tama, kasama po dyan ang healing. At kapansin-pansin po, ano po na sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, doon po siya gumaling. Doon po na-develop yung kanyang pananampalataya. Katulad po yan doon sa nangyari sa babaeng dinudugo for 12 years. Ano po sabi sa Mark chapter 5, verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. So dito po nakapakinig yung babae, ano po, patungkol kay Jesus. So, kaya sa Psalm 107 verse 20, malinaw po ang sabi po diyan, He sent His word and healed them. Ipinadala ng Diyos yung kanyang salita at pinagaling ang marami. At ang sabi diyan, and delivered them from their distractions. So, ganun pala magpagaling ang Panginoon, pinapadala niya yung salita. Kaya yung lalaking lumpo, nakikinig siya sa pangangaral ng mabuting balita. At ganun din naman yung babaeng dinudugo. Ano po, for 12 years, nakapakinig siya patungkol kay Jesus. Kaya sila ay gumaling. Kasi po ang healing po ay kasama sa ating redemption. Malinaw po sa Mark chapter 8 verses 16 to 17 ang sabi diyan, sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ito po yung ginawa ng Panginoong Hesus nung naririto siya sa lupa. At ang sabi diyan sa verse 17, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. So nakasulat po sa Biblia. Kasama po ang healing sa redemption o sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. At pinapractice po yan ng early church. Mababasa niyo po yan sa James chapter 5 verses 14 hanggang 16. At ang suggestion nga diyan, sabi, call the elders. No? Sabi diyan, ipatawag yung matatanda sa iglesia para ipag-pray over ka at i-anoint ka ng oil. Ano po, in the name of the Lord. At ang sabi diyan, yung pananampalataya natin, i-apply natin every time we pray for healing. Kasi ang sabi, a prayer offered in faith will make the sick person well. Ano po? At sinasabi rin yan, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
So makikita niyo po, no, pina-practice ng early church yung divine healing. Sa panahon natin ngayon, nakikita ko rin naman, marami pa ring simbahan na nagpe-pray over sa mga may sakit. Hindi na natin kailangan na may pupunta pang mga sikat o tanyag na evangelist sa ating po mga lugar. Pwede po sa ating simbahan mismo or tayo mismo mga believers, pwede nating ipanalangin ang isa't isa. Ngayon, para sa akin, kailangan po meron tayong unawa ng healing. Ano po, paano nagaganap ang healing? The measure of your faith depends on your understanding of the word. So para sa akin, nagkakaroon ka ng pananampalataya dahil sa pagkaunawa mo ng salita ng Diyos. Ano po? Yun ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. At binibigyan ka ng Lord ng measure of faith. Ano po? Na kailangan mo para manampalataya ka dun sa sitwasyon ng buhay mo na nangangailangan ng pagkilos niya. In the case nitong lalaking ito, nangangailangan siya talaga ng kagalingan. Pero dito makikita niyo po, yung pakikinig niya ng salita ng Diyos, yun ang nag-feed sa kanyang spirit. Kasi mahalaga po, ma-feed muna natin yung spirit natin. Ano po? Kasi ang pagkain po ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 4, verse 4. Ano po? Kaya pagka lumakas yung ating espiritu, i-impact nito yung ating physical body. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, let it be done to you. Pansinin niyo, no? According to your faith. Kung paano natin tinanggap yung pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos, yun ang gagamitin natin para tayo po'y manampalataya for our healing. Pangalawa, papansin niyo po, ang healing, pwede ang instantaneous, pero pwede ring progressive. Hindi minsan nangyayari ng instant ang kagalingan. Pero you must hold on to God's promises of healing na binabanggit sa Isaiah 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano po? At mahalaga po yun na naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita tayo pinagaling na completely. Honestly po, ang kagalingan kadalasan po nakikita ko progressive. Ano po? Sa akin po, personally, progressive po yung healing na tinanggap ko. Hindi siya instant. Ano po? Ganon din yung naganap na healing sa aking asawa. Nakita ko po progressive po. So, hindi laging instantaneous, pero pwede pong mangyari yon. Ano po? At panghuli, napakahalaga ng gawin natin yung sinasabi ng Biblia na we must confess our sins and repent. Kasi baka ang dahilan kasalanan. Kaya tayo hindi gumagaling. Ano po? At hingin natin na pag-pray over tayo ng mga taong may pananampalataya. Napakahalaga po noon. Ano po? Yun ang sinasabi ng Biblia. So tayo po'y manalangin. Lord, salamat po at kami naniniwala na ang healing ay para sa amin. Ito'y bahagi ng redemption at dapat naming ipamuhay ito at paniwalaan. Salamat at ikaw pala, Panginoon, ay concern sa aming kalusugan at kasama sa tinanggap naming kaligtasan ay ang kagalingan. Kaya pagalingin mo po, Panginoon, ang lahat ng may sakit ngayon. Ang panalangin ko, Panginoon, ganapin mo po sa kanila ang iyong pangako. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.